Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we will also be preparing a motion for reconsideration. An MR? Yes, within 15 days of O, yan na nga ho ba sinasabi natin dito? Nung una pinagpapaliwanag kayo, sumagot kayo ng pabalang sa Korte Suprema. Ngayon nagmamakaawa kayo, maghahain daw ho ng motion for reconsideration ng kampo nitong si Tambaluslos sa Korte Suprema kaugnay doon sa ilinabas nilang desisyon na unconstitutional yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Yan ang problema sa inyo, inuna nyo angas. Dapat nung pinagpapaliwanag kayo, nagpaliwanag kayo. Ngayon, tignan nyo, kayong nagmamakahawa sa dyan sa Korte Suprema. Pero bago natin panoorin, yung ambush interview nitong si Tambaluslos, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, papatakbuhin niya na ho sa Korte Suprema yung kanyang mga amuyong. Pag kasi sinabing magpaliwanag, magpaliwanag. Pagka sinabing isumite ang mga dokumento, huwag nyo sasagutin ng pabalang Korte Suprema. Yan tuloy, nagmukha kayong tanga. Anong sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta? Ang desisyon ng Korte Suprema, unanimous. Ngayon, pagka ikaw, nag-file ka pa ng motion dyan, para ka na sinto-sinto. Di ba? Alam mo, unanimous nga desisyon Isa nga lang yung nag-inhibit Lahat sila sang-ayon na unconstitutional yung ginawa mong kabalbalan na yan. Teka. Ano ba namang problema kung i-file nyo yan sa February? Alam ko na, wala na kayong pambayad sa mga susunod na pipirma. O baka hindi mo na kontrolado ang House of Representatives kaya may one shot ka na lang dito sa isa na to. Kaya pinagpipilitan nyo. Eto mga kababayan, panoorin ho natin ang ambush interview nitong si Tambaluslos. Sir, your reaction to the Supreme Court ruling? Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but Brad, wag mo nang basahin. Unanimous ka Anak ng toko Tsaka di mo kailangan basahin yan. Papuntahin mo si Delima, papuntahin mo si Joel Chua, papuntahin mo yung, si Luis Tro, iharap mo sila sa opisina mo at ipapaliwanag mo sa kanila. Di ba? Subukan natin, dito tayo magkakaalaman. Gaano ba kakapal ang pagmumukha nitong si Martin Romualdez? Irerespetuhin niya ba ang decision na yan ng Korte Suprema o pagka hindi pinagbigyan ng kanilang motion for reconsideration, magmamaktol na naman sila na parang bata dyan sa House of Reptile. Tawagin mo ngayon yung lugar nila dyan, House of Reptile. Puro kasi sila mga ahas, crocodile. Mga walang yaho talaga, sa totoo lang. we'll also exhaust our remedies, which is we will also be preparing a motion for reconsideration. An MR? Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir. Mr. Speaker, Well, we hope that there could be probably some refinements on the decision. Yan ang problema. Pinagpapaliwanag kayo, ayaw nyo magpaliwanag. Ngayon naglabas ng decision, magmamakaawa kayo. Motion for reconsideration. Yan ang pang iko-considera nila. Unconstitutional nga. Hindi nyo sinunod yung 1-year bar rule. Di ba? Kahit ano pa sabihin mo, Tambaluslos, wala na. Ika nga, GG good game ka na. Tapos na. Meron pa naman February 8. Kung meron pa kayong pera. Kung meron pa kayong mapapangako sa mga pipirma. Di ba? Yun lang naman yun Tayo ay naiintindihan natin to si Tambaluslos. Ika nga, talagang ginawa na ho niya lahat ng makakaya niya para umabot dyan sa kinalalagyan niya na yan, ang impeachment ni VP Sara. Pero ang mahirap po dito mga kababayan, umabot na tayo dyan sa estado na yan, ganito pa ang ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Tapos ngayon pupunta ka doon para magmakaawa ka, please. Pero naman konsiderasyon naman, konting konsiderasyon. Inuna mo kasi ang hangin, inuna yabang. Yan ang problema pagka inuuna yabang. Tayo di tayo nagayabang
Puro kayabangan. Pagka sinabing, halika dito. Sabi ng Korte Suprema, halika dito. Paliwanag niyo sa akin. Yung 200, halika dito. Ano tong articles of impeachment? Nabasa nyo? Dito. Wala, naduwag ho lahat eh. Walang gustong sumagot sa Korte Suprema eh. Ngayon nagmamakaawa ka. Problema. There's an interesting post by Justice Escuna. I mean, retired Justice I Escuna. haven't read it. No. We might want to look into it because it's very interesting. You're saying na they're rewriting the rules and Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco that's right. rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we reserve that for the MR. if I may, one last, still on the same topic. Talagang compose pa rin siya eh. Kahit na nagmumukha na siyang tanga sa buong sambayanan. Sa bagay, yung nagagalingan lang naman sa'yo, yung mga bayarang Talyanista at Ensaymada, di ba? Di ba? Sila lang naman nagagalingan dyan sa mama na yan. Tanggalin mo yung mga bayarang Ensaymada at Talyanista, walang pupuri dyan sa baboy na yan. Nadidistorba yung ano mo? Nadidistorba yung kaluluwa mo, Brad? Uso mo ba yan eh? Yung kaluluwa mo madidistorbo? Si ano nga, di ba? Yung si Risa Hontiveros, nadidistorb daw. So, kumpletuhin natin yung video na yun. Are you looking at the possibility, or they said any new complaint will be filed February 6 pa next year. Are you looking at the possibility of another complaint? That's still too far ahead. We'll cross the bridge when we get there. Lana papangako, Brad. Lana. Babantayan na BICAM. Babantayan na yung budget. Ngayon, sino magtatangkang pipirma dyan? Yung mga unggoy na pipirma dyan, ng mga congressman. Tingnan natin kung meron pang pipirma dyan. Anak ng toka, mapangkang sa kayo mga panahon na to, lahat ng pumirma, yung 200 na nakapirma sa impeachment ni BP Sara, binabalagbag pa rin sa social media. Ipapakita ho natin pagmumukha ng mga yan. Relax lang. Tinabi ho natin ang mga larawan ng mga nakakagigil na buhaya na yan. Yan ang problema, Brad. Ito, ano moral lesson dito, mga kababayan? Maa-apply ho natin ito kahit sa mga kababayan natin dito sa PH Update. Huwag ho natin iuna ang yabang. Dahil pagka ang Diyos ng tadhana ang yumari sa'yo, laking kahihiyan ang aabutin mo. Kaya wag magyabang. Manatili lang, yung kalma lang, di ba? Wag, pinapakit mo kasi sa ulo mo yung mo eh. Di ba? Yung pagiging speaker. Wala naman yung pwesto na yan. Gawa-gawa lang yan. Binigay sa'yo ng pinsa mong bangag. Eto, punta ko tayo dito kay Shell Jokno bago tayo dumako dito kay Senator Mig Subiri. Pahiya ho yung si Soto dito kay Senator Mig. Ito, panoorin natin game. Hindi, mo pala tayo. Ito ho muna si Leila de Lima. Ako medyo na ako dito. Ang nadi-disturb din ako eh. Di ba, madam, ramdam ko eh. Nadi-disturb din ako eh. Ito si Leila de Lima. Game. Wala na, iiyakan sila game. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Nako? Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Nako, ho talaga. Kita ho sa pagmumukha nitong si Leila de Lima na sobrang dismayado ho sila sa naging desisyon ng
kataas-taas ang hukuman, ika nga. Ito mga kababayan, dito tayo kay Shell Jokno. Ito interview niya pa ho ito kagabi pa ito pero ano ho ito mga kababayan marami hong pinakawalang kabalintunaan itong mama na to dito sa interview niya sa 1PH. Ito pakinggan ho natin mga Reaction po kababayan. muna Kong dito sa sa mukhang wala nang mangyayaring impeachment trial. Actually, may mga tanong din ako. Kasi itong nangyaring desisyon ng Supreme Court ay lumabas samantalang naka-convene na yung ating impeachment court. At yung isang bagay na mukhang hindi ata ito na pag-usapan sa desisyon ay anong epekto ng pag-convene ng impeachment court. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon, once the Senate convenes as an impeachment court, ay ang impeachment court lang ang may sole power to try and decide the impeachment case. Kung maalala ninyo, nung nag-convene ang impeachment court, mismong sila rin ay nagpadala ng utos sa House of Representatives na i-certify kung talagang sumunod ang House of Representatives sa Constitution. Tapos meron pang second directive na itanong daw sa 20th Congress pag nagsimula na ang 20th Congress kung gusto nilang matuloy o ituloy yung paglilitis ng kaso. Ang House ay sumunod naman doon sa utos ng Senate bilang impeachment court. Yung sa unan, sinertify nila that everything was above board and in line with the Constitution. Kaya kung hindi lumabas itong desisyon ng Teka, hindi para sa inyo ang magsabi na inline sa Constitution yung ginawa nyo dyan sa House of Representatives. Kaya nga tumatakbo sa Korte Suprema pagka merong hindi na pagkakasunduan sa mga ginagawa nyong kabalintunaan dyan sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Di ba? Yung kay sa Parmali, anong kinontem? Anong ginawa ng mga abogado? Tumakbo sa Korte Suprema. Labag yan sa karapatan ng aking kliyente. Ika nga nitong si Atty. Ferdy Topacio. Hindi para sa inyo magsabi na sinunod yung saligang batas. Merong naghain ng petisyon, pinag-usapan ng petisyon dyan sa Korte Suprema, at sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Masyado nyong minadali. Hindi nyo man binigyan ng pagkakataon yung Ali na madinig ang kanyang side dyan sa House of Representatives. ng Supreme Court ay malamang natuloy na yung ating trial, impeachment trial na sinasabi natin. Ang nagiging resulta, tama kayo kanina na nakikinig ako sa usapin ninyo, hindi naman sinasabi ng court na totally baliwala na yung impeachment. But if we follow that decision, then we will have to wait until next year para maituloy ang impeachment. Pero Congressman Shell, parang sinasabi nyo, since naka-convene na as an impeachment court ang Senate, ay parang dapat sila na magdesisyon kung talagang dapat ba itong gawin o hindi. At hindi na dapat nakarating sa Korte Suprema. Tama ba yung intindi ko sa inyo doon? Hindi nga pwedeng ganun. Talagang si Shell Jokno, hindi pwedeng ganun. Dalawa kasi ang power na kailangan natin balansehin. Yung una, yung kapangyarihan ng Supreme Court to determine kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng anumang ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Clear yun, talagang nasa power ng Supreme Court yan. Pero yung pangalawa ay yung power naman ng impeachment court na pag sila ay nag-convene, sila lang dapat ang may sole power or authority to try and decide the impeachment case. Kung lumabas sana itong desisyon bago nag-convene ang impeachment court, ay wala naman akong nakikita ang problema dahil exercise ng Supreme Court power to check grave abuse of discretion yan. Pero ngayon na nag-convene na nga ang court, tapos ito na lumabas yung decision ng Supreme Court, it raises a question because the impeachment court is not part of the judicial department. Hindi naman siya sumasailalim sa court structure ng Supreme Court. Kaya ang tanong nga dyan ay, nung una pa lang,
pwede bang iutos ng Supreme Court ang Senate bilang impeachment court na mag-submit ng mga information? At ngayon naman ang magiging issue, kasi narinig ko kanina sa ilang balita na may mga senador na nagsabi na hindi, itutuloy namin yung impeachment. So kung ganun ang mangyayari, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis pagka ganyan. Ano ho, buti pa itong si Shell Jokno kahit papaano nasa yung ano niya, kahit na pinklawan-dilawan siya, yung mga punto de vista niya ay medyo tumatama ng konti. So, Tuloy let's natin. just, kunwari, let's take it at face value muna, Kong, no, itong decision ng Supreme Court. Pero sa paningin po ninyo, ay nilabag ba ang one-year ban or one-year bar rule? Well, ito ay opinion ko. At by the way, hindi naman ako official pa na miyembro ng When it happened. prosecution panel. Yeah, So, when it happened, yeah. I have not been appointed. I cannot speak for the prosecution panel, nor can I speak for the House of Representatives. Pero doon sa pag-aaral ko ng mga desisyon ng Supreme Court natin, sa tingin ko, once na na-file na yung verified complaint na may pirma ng at least one-third ng members ng House, at nag-convene na ang impeachment court, any issues relating to what happened in the House wala na yun, tapos na yun. Kasi tinanggap na ng Senate yung articles at nagsimula na nilang ilitis ang kaso. Now, if you look at the previous decisions, halimbawa yung sabi na yung decision ng Francisco, ang sabi doon ay the one-year bar will start when complaints are filed and they are referred to the appropriate committee, which did not happen here. So, may issue talaga yon. At hindi ko naman sinasabing walang power ang Supreme Court na desisyonan yun. Yun lang. Nako. Ang question ay question. Naku, issue talaga yun. Ipaliwanag mo yan. Sergio, paliwanag mo yan kay Martin Romualdez. Maaga ka bukas sa opisina niya, ha? Paliwanag mo na. Parang hindi niya naiintindihan yun eh. Yung mga congressman na dinatnan mo. Paliwanag mo sa kanila. Pakiusap. Sergio, para may pakinabang naman yung mga pagnat mo na yan, ha? Kaganyan yan, oh. Lagi nakaganyan. Parang pagkatabi ko, medyo ilang ako dyan. Baka mga gat, no? Lagi nakaganyan. Anong problema? Si dati, hindi ko ang sabi niya. Laki ng ipin mo. Ay, no. So, ng timing, pwede pa ba nilang desisyonan yan na nag-convene na nga ang impeachment court at uma-action na ang mismong court? Kasi naglabas na sila ng summons kay Vice President. Si Vice President ay nag-submit na ng answer. Ang sa amin, sa mga lawyers kasi, basta't may nag-submit na ng answer, ibig sabihin nun, the issues are joined at dapat ilitis na yung kaso. At yun din yung iniintay ng sambayan ng Pilipino. Based sa mga survey, everyone is waiting for the trial to begin para makita kung ano ba ang ebidensya at mismo ang mga Pilipino ang maghuhusga din kay Vice President Sara Duterte. Since marami pa po kayong katanungan, no? Like for example, yung timing, tapos kung dapat pa bang kung may right pa ba or yung Supreme Court na gawin itong decision na to given na nag-convene na yung impeachment court, meron pa po kayong plano in February na gumawa ng action po para matuloy po ito? Well, mag-uusap pa kami sa partido ko, no? I cannot preempt the decisions of the Akbayan na party list. But ito ang masasabi ko, matagal na namin hinahanap at matagal na namin panawagan ang pananagutan, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. O yung flood control, di natin iimbestigahan. Si VP Sara lang. Hoy, Sergio, pakinig ka, ha? Napakaraming anomalya ng institusyon na sinalihan mo. Flood control, ayuda at napakarami pang kabalbalan. Pati yung mismong impeachment ni VP Sara, napakaraming alingas-ngas ang naglalabasan. Toby Chanko, ano sabi niya? Diyan pa lang sa pagpirma, may problema na. Hindi natin iimbestigahan.
Hindi natin iimbestigahan yung paraan ng pag-usad ng impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Basta ano lang siya, basta accountability lang sa kanya lang. Yung salitang accountability applicable lang sa mga Duterte, ganon. Hindi applicable sa mga crocodile dyan sa House of Representatives. Hindi applicable doon sa mga nangako ng 150 million kung sino man ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Hindi base sa akin yun. Base yun sa mga naglabas ang ika nga intriga dyan sa, eto na, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya, di ba? Pinangakuan ng kung ano-ano yung mga pipirma dyan sa impeachment na yan. Hindi ba natin iimbestigahan yun? Accountability, Duterte lang, ganon. Walang accountability ang Marcos, Romualdez, walang ganon. Hindi uso sa inyo yon. Kaya wala kayong makukuhang respeto sa sambayan ng Pilipino. Sa bagay, yung pagkapanalo nyo na yan, gusto nilang ma-justify na relevant pa mga Dilawan at Pinklawan. Nanalo yung si Dilima, nanalo yung si Jokno. Kabalbalan. At yung mismong paraan na nakalagay sa ating saligang batas para magkaroon ng accountability ay through the process of impeachment. Kaya sana, if whatever happens now, ay dapat wala nang maging hadlang in the future to holding public officials accountable in an impeachment trial. After all, wala pa naman tayo sa trial, kaya mahirap na natin sabihin na wala pang day in court, hindi pa nabigyan ng pagkakataon si Vice President dahil may bibigyan talaga siya ng pagkakataon na i-depensa ang sarili pag umabot tayo sa trial sa Senado. Sa inyo pong legal na pananaw po, no, tingin nyo po ba ay nagkulang talaga ang Kongreso o napaboran ba ng Supreme Court si VP Sara? Alam nyo, yung impeachment kasi ay isang legal and political exercise. At ito ay hindi legal pa. Nagago nyo na naman ang taong bayan eh. Kailanman hindi naging legal usapin yan. Politikalya ang impeachment na yan. Anong legal? Ilan yung mga abogadong tatay yung bilang mga hukom dyan sa trial na yan? Di ba? Ano ba ang ang premyo na makakapagpa-impeach kay VP Sara? Hindi na makakatakbo si Vice President Sara Duterte sa anumang pwesto sa pamahalaan. Yun ang nila. Perpetual disqualification ng kung sino mang mai-impeach dyan sa proseso na yan. Yun lang, accountability doon? Yun, yung in-impeach nila nung panahon ng amo mong si Noynoy. Si Chief Justice Renato Corona. Anong sabi ng Korte Suprema? Wala siyang kasalanan. Mga ebidensya, walang kwenta. Namatay na lang sa sama ng loob yung mama. Walang iya kayo. Paulit. yung tinatawag Itong proseso na to, paulit-ulit lang ho mga kababayan. Walang katapusan, anak ng tao. na, pati yung desisyon ng Supreme Court, sabi nila ito ay one of a kind o sui generis. Brad, alam mo anong one of a kind? Yung ngipin mo. Ang yaman-yaman mo na, magpa-brace ka na, pahila mo lahat sa likod. So, palagyan mo ng alambre, Brad. Anak ng tao ka. Tigilan nyo ho yan. Kaya kayo binababoy sa social media eh. Kahit ano pa ang desisyon ng Korte Suprema, kung ano naging desisyon nila, yun ang tama. Halimbawa, sinabi ng Korte Suprema, dapat magtuloy ang impeachment na yan. Tama ang ginagawa nila. Sa tingin nyo ba, kukontra tayo dyan? Mapapabor o hindi pabor sa atin, Korte Suprema, magkukomento tayo ng kuunti, pero tatanggapin natin na malumanay sa ating mga kalooban. Iwanan na nga ho natin ito si Bugs Bunny. Ito talagang si Bugs Bunny. Oo. Ano ho ito matindi ho itong mama na to eh. Pero dito na lang ho tayo kay Senator Mig Zubiri. Ito ho babalagbagin niya ho dito sa video na to yung mga bida-bidang senador na talagang gumugusto pa sa impeachment na yan, di ba? Ito, game. Senator Mix, this is Raul Esperas. Hi, Raul. Kamusta na? Magandang tanghali po. Okay. Sir, unahin natin kasi kahapon maraming nagulantang dun sa ipinalabas na Supreme Court ruling. Ito'y 3 days before ng opening ng session sa Monday na kung saan inasahan niyo po ba, nagulat kayo doon sa ruling ng Korte Suprema na nagsasabi na unconstitutional yung impeachment case laban kay VP Sara dahil wala daw due process at lumabag ito sa 1-year
rule ban, parang ganon. Well, alam naman po natin marami nag-file no, na ipatigil ang impeachment na ito ni VP Inday Sara. Pero nagulat lang ako sa timing kasi 3 days before opening of session sa SONA. Pero hindi po ako nagulat sa desisyon nila dahil meron ngang mga legal luminaries na nagsasabi nga labag ang ginawa po ng House of Representatives, particular dito sa issue na ginamit nila po yung ika-4 na impeachment complaint, hindi po ano pong nangyari doon sa unang 3 na final. Bilang mambabatas, alam naman natin meron pong 1-year ban after the first filing. So, very clear dito sa Supreme Court ruling na sasabi na labag po ito sa due process dahil yung unang 3 impeachment complaint pinadala po sa Committee on Justice pero hindi na po pinabigyan. Ang pinabigyan po at pinabura ng House of Representatives itong pang-4. So, labag nga po ito sa proseso. Ngayon, Labag sa proseso sabi ko nga, Sen, pagsabihan mo yung mga kasama mo. Yan si Soto, parang hindi natin malaman. Puro school bukol kasi yan, baka bataan niya di ba? O, yan tuloy nangyari sa kanya, di ba? Sabihan mo si Soto, sabihin mo, Brad, manahimik ka na muna. Yung legal luminary mo, tapean mo yung bibig niya, parang hindi niya alam mga na wala tayong magawa kung gusto man natin o hindi, di ba? Whether you're in favor of the impeachment or not, nagsalita na po ang Supreme Court. At ito po ang final arbiter, ika nga. Sila po ang nagdidesisyon sa lahat ng kasong constitutionality sa ating bansa. Kung may issue na constitutionality, ang Supreme Court, hindi po ang House, hindi po ang Senado, hindi po ang Executive ang magdidesisyon yan. Ang magdidesisyon yan ang Supreme Court. Kaya sabi ko nga kagabi, medyo 12:00 na ako nag-post, hindi na ako makatulog dahil ang dami pong pasaway, nagagalit sa decision at sabi nila ay wala silang pakialam sa decision ng Supreme Court at itutuloy pa rin nila. I have to beg to disagree with due respect to my colleagues and certain sectors of society. Once the Supreme Court makes a decision, that is final unless it can be appealed, but I doubt very much na mag-overturn sila ng decision dahil and bank unanimous decision po ito eh. Walang kumontra, walang dissenting opinion. mag-EMR, magmo-motion for reconsideration daw yung Diyos-Diyosan dyan sa House of Representatives. Maghahain daw sila ng MR. Talagang kitang-kita ho na di ba, palalabasin nila. Pribadong tao ang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayon, hindi na natin makita yung mga yung mga naghatid. Di ba, mag-i-endorse lang yung isang congressman. Ngayon, wala na ho sila. Puro congressman na talaga gumugusto. Sabagay, tapos na trabaho ng mga individual na yun, di ba? Yun, kaya sabi ko nga, mukhang malabong ma-overturn itong decision ng Supreme Court. So sinabi niyo final arbiter ang Supreme Court. So hindi na po kailangan na pagbotohan pa ng Senado kung susundin o hindi ang naging ruling ng Korte Suprema? Alam mo, I will argue against the vote because anong gagawin natin? Lalabag tayo sa decision ng Supreme Court? Sana papunta na tayo ng kangkungan yan bilang isang bansa. Di ba? Ang Supreme Court, ang final arbiter in many of these issues, yung ating impeachment court. May nagsabi nun si Tapos na kagad, yun lang. Parang nabitin naman ata tayo. Teka, nabing ko yung buong video. Teka lang. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin makita. Abangan yung tabayanan nyo lang ho sa susunod na video natin kung sakaling makita ho natin yung buong video na yun. Itong si Senator Mig Subira. Pakiusap ko lang kay Senator Mig, kung sakali hong nagkakape-kape kayo, nasa lounge kayo ng Senado pag sa Lunes, di ba? Kausapin nyo ho yung mga pulig nyo. Sabihin nyo, wag nating hayaang mapunta sa kangkungan ang sambayanan, di ba? Ho sila ewan ko ba ang problema dito talagang
ang ini-aim ho talaga na sigurado tayo kung sakaling ma-acquit itong si VP Sara dito sa impeachment trial na to. Sa susunod na taon, makakakita ulit ho tayo ng impeachment. Walang humpay na impeachment ho yan, mga kababayan. Pero handa naman ho tayo dyan. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa. Ika nga ni Senator Bato, yung kanyang pag-iisip talagang guided ika nga ng may kapal. Nakita naman ho natin sa desisyon ng Korte Suprema. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.